Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-uorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Mga kabayan, sa wakas, nagsalita na ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo na magsasagawa sila ng malawakang rally para suportahan ang crisis na pinagdadaanan ni Vice President Inday Sara Duterte. Ito ay matapos sampahan ng 2 impeachment complaints sa Kamara ang pangalawang Pangulo. Ayon sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo, sumasang-ayon sila sa kagustuhan ni PBBM na wag nang pag-aksayahan ng panahon ang impeachment complaint laban kay VP Sara, sa halip ay dapat unahin ang malawakang problema ng bayan. Ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-uorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Kahapon ay sumugod sa Kamara ang grupo ng Makabayan Bloc sa pangunguna ni Franz Castro, Raul Manuel at Arlen Brosas, kasama ang nasa mahigit 70 individual para ihain ang ikalawang impeachment complaint laban dito kay VP Inday Sara. This afternoon at 3:30 p.m., the Office of the Secretary General received a second impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Ayon kay Franz Castro at ilang complainants, malakas ang reklamong isinampa nila, kaya naniniwala silang ipapasa ito ng mababang kapulungan sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez at iaakat ito sa Senado. Yung obvious na paglulustay ng pera o hindi maipaliwanag. No, umpisa pa lang ng budget hearing, hindi na talaga maipaliwanag itong 125 million. Alam na ng mga congressmen ano yung mga grounds. It's really a matter of just systematizing and putting all these things in a formal complaint. Meron din naman kasing fast track na hindi na dumadaan sa Justice Committee, at pag meron ng 1/3 na boto ng kabuuang membro ng mababang kapulungan, diretso na yon. Samantala, nakakuha naman ng suporta itong si VP Sara mula sa kapatid ni PBBM na si Senator Amy Marcos, kung saan ay binatikos niya ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez at sinabing dapat ay pakinggan ang desisyon ng kanyang kapatid na si PBBM na wag nang ituloy ang impeachment complaint laban dito kay VP Sara. Konting respeto naman sa ating Pangulo na nawagan na hindi yan mahalaga at hindi makakatulong. Pero mukhang may sariling utos, may sariling direksyon ang mababang kapulungan. Sana diinin pa ng ating Pangulo dahil nagmumukha silang lahat kasabot dyan, hindi naman maganda yan. Ayon pa sa presidential sister, mukhang may sabwatan nagaganap sa mga kongresista at sa pinuno nito na si Martin Romualdez para magsagawa ng reklamo upang mapatalsik sa pwesto itong si VP Sara. Aniya, dapat ay unahin muna ng Kamara ang problema ng bayan bago ang pamumulitika. Huwag naman sanang ganon at tutukan na lang natin yung tunay na problema ng bigas, yung masyadong mahal na bilihin at lahat ng issues natin sa Pilipinas na talagang nagpapahirap sa tao. Huwag na lang ito. Ano ba naman? Alang-alang sa bansa, yan na lamang ang isipin natin. Isang tabi muna ang mga hinanakit, ang galit, ang ambisyon. Ay talaga, itabi muna lahat yan. At ang layo-layo pa ng 2028. Totoo Sabi nga, it's a political lifetime away. Ba't nagmamadali? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sang-ayon ka ba na ma-impeach si VP Sara o dapat manatili siya sa pwesto? Sama-sama natin panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Inendorso ngayong araw ng mga mambabatas mula sa Makabayan Bloc ang ikalawang impeachment complaint o reklamo na layong patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte
75 ang mga complainant dito kasama ang mga dating kongresista na sina Teddy Casino at Attorney Nery Colmenares ng Bayan Muna Party List, Liza Masa ng Gabriela Women's Party List at Sara Ilago ng Kabataan Party List. This afternoon at 3:30 p.m., the Office of the Secretary General received a second impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, filed by members of various people's organizations. The second complaint was endorsed by 3 House members, namely Representatives Franz Castro, Arlene Brosas, and Raul Daniel Manuel. Kinumbinsi nila ang mababang kapulungan ng Kongreso na may sapat na batayan para i-impeach ang Vice Presidente. Isang ground lamang ang kanilang binanggit, ang betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng sambayanan na sumentro sa issue ng paggamit ng confidential funds. Betrayal of public trust, one ground, mas madaling ma-digest yung mga ebidensya, mas mabilis siyang matalakay at kung umabot sa Senado, mas mabilis din madedesisyonan ng mga senador. 3 isyu ang tinalakay ng mga ito kabilang ang umano'y labis na pag-abuso sa kapangyarihan ng pangalawang Pangulo pagdating sa paggasta ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Pagbaliwalaan nila ng Vice Presidente sa transparency, accountability at pangungutya umano sa audit process sa pamamagitan ng pag-utos sa kanyang mga tauhan na gumawa ng hindi kapani-paniwalang liquidation reports at mga gawang accomplishment reports at peking mga dokumento. Panghuli ay ang pagpapabaya sa kanyang tungkulin bilang opisyal ng pamahalaan kasama ang tahasang hindi pagkilala sa Kongreso na imbestigahan ang issue ng confidential funds ng OBP at DepEd. Yung obvious na paglulustay ng pera o hindi maipaliwanag. No, umpisa pa lang ng budget hearing, hindi na talaga maipaliwanag itong 125 million. Ano ba yung mga nakikita nating mga ebidensya? Nariyan yung clear fabrication ng evidence, ng receipts, acknowledgement reports. Dagdag pa ng mga makabayan Solon, panahon na upang patunayan ng Kamara na sila ay may bukod na kapangyarihan at bumoto ayon sa nararapat. Ito ang tugon ng grupo sa tanong kung makakakuha ba ng sapat na boto sa kabila ng panawagan ng Pangulo na insantabi ang impeachment complaint. Bumoto ayon sa kanilang konsyensya, hindi ayon sa kanilang partido, hindi ayon sa kung sino pa man na personal na interest nila. Naniniwala ang mga complainant na may paraan naman para mapadali ang proseso ng impeachment at sa huli ay makonvict si VP Sara Duterte. Alam na ng mga congressmen ano yung mga grounds. It's really a matter of just systematizing and putting all these things in a formal complaint. Meron din naman kasing fast track na hindi na dumadaan sa Justice Committee at pag meron ng 1/3 na boto ng kabuuang membro ng mababang kapulungan, diretso na yon. Monica, sa pahayag nga kanina ni Secretary General ng House of Representatives na si Reginald Velasco, sinabi nito na itatransmit nila sa House Speaker itong dalawang impeachment complaint na inihain kay Vice President Sara Duterte. At ayon pa sa kanila, ibibigay din nila yung kopya nitong reklamo na ito sa kanilang mga kapwa, mga mambabatas, partikular sa mga miyembro ng minority para makumbinsi sila na i-endorso din itong impeachment complaint na ito. At ang tiwala nga nila, Monica, ay makukonvict si VP Sara Duterte dito sa kanilang inihaing impeachment complaint. Impila po mabigan ang presidential sister, Senator Amy Marcos. Alam mo, Sister El, yes, Lakay. Ito na, nagkatotoo na ang sinabi ni Senator Amy, may magpa-file na impeachment complaint sa kabila ng panawagan ng Pangulong Marcos na huwag lang ituloy ang file na impeachment dahil lalo tayong magkakahati-hati. Senator Amy, ayan, bakit natuloy pa rin po ang pagpa-file na impeachment complaint?
Hindi ko nga alam ano bang klase yan. Pero alam na namin, inaabangan na namin this week na magkakaroon ng impeachment complaint kasi dali-dali daw ipapadala sa Senado. Yun nga, so, konting respeto naman sa ating Pangulo na nawagan na hindi yan mahalaga at hindi makakatulong. Pero mukhang may sariling utos, may sariling direksyon ang mababang kapulungan. Sana diinin pa ng ating Pangulo dahil nagmumukha silang lahat kasabot dyan. Hindi naman maganda yan. Pati ba naman Pasko, inagaw pa sa atin? Ano ba yan? Nga, dapat give love on Christmas Day na lang. Kaya Away-away nga. pa. Oo. World peace. Ayan, world peace. Sabi ng mga miss. Pero Senator, ma'am, ayan na. Hindi ba gahol sa panahon? Malapit na election, next year na. May na, ayan na. Ano ang tingin niyo? Magpro-prosper ba ito impeachment complaint? Iniisip nga namin yun, pero kung tutuusin, yung kay Justice Corona, kung maalala nyo, December 12, di ba? December 12 po. December pala mas yun? malala pa yun. Ito, December 3, kung sakali umabot ngayon. December 12, mahilig sila mag-operate habang recess. Naalala nyo last year, kaya hindi na ako matutulog, Pasko o New Year. Noong last year, itong People's Initiative, naumpisahan yan December, naka-recess kami. Yung pala, nagpapapirma na, ratsyada na. Ano ba yan? Walang ganyan naman. Maraming magagaling at matitibay na congressman. Naku, talaga naman. Huwag kayong pumayag na magamit sa ganitong mga political machinations. Nabanggit niyo, Senator, ito yung panahon ni dating delayed Chief Justice Renato Corona, December. Ayan, at alam naman natin na tama, ang bilis dahil may kasamang PDAF. Ayan. Aray ko, dahan-dahan sa PDAF. Ay, sorry. Ayan, aray ko, ano yun? 42 billion. Naku po. 42 billion pala nun? Ewan, nung panahon na yun, ang tagal na nun. Yun lang, nababalitaan namin. At alala ko, doon kay Justice Corona, tatatlo lang ang natirang senador nung umpisa, siyam. Tapos nalagos ng unti-unti. Naku po, ang sagwa talaga noon. Kaya't yun, si Senator Miriam, Senator Joker, at saka si Bongbong, tatlo lang sila na nanindigan. Kaya eto nga, Si sana. President BBM pala ang senador noon. Last 3 men standing sila noon. Naku po. So, paano yan? Sinasabi, gahol ang panahon. Pero kung gayahin ng proseso ng panahon ni in-impeach si Chief Justice Corona, gamitan din ng PDAF. Mapapabilis kaya yan? Naku, magdahan-dahan sa PDAF na yan. Kayo rin. Alam natin kung ano nangyari. Ang masaklap. Talaga naman. Wag naman sanang ganon. At tutukan na lang natin yung tunay na problema ng bigas. Ayan, yung masyadong mahal na bilihin. At lahat ng issues natin sa Pilipinas na talagang nagpapahirap sa tao. Wag na lang ito. Ano ba naman? Pero Senator ang Pangulong Marcos ay may panawagan sa kanyang sa inyong mga kaalyado sa Kamara na wag na ituloy impeachment. Tama. Ano sa palagay mo? Makinig ba si Pinsan? Ayan, may sariling mundo, aray ko. Yan ang masaklap. Kasi kung tutuusin, kausapin mo yung mga congressman, nervous na nervous. Unang-una, hindi pa napapasa yung budget. Afraid, baka walang umabot sa distrito. Ikalawa, may eleksyon. Pag hindi ka kaalyado ng administrasyon, pakahirap sa mga panahong ito. Ayan, kaya't nagdadahan-dahan sila. Pero, iba yung utos, iba yung nasa itaas. Tignan natin. So wala ka bang talaga naman. Wala ka bang panawagan kay Pinsan na sabi ni Presidente, dapat makinig na sa Pangulo. Mag-usap-usap kayo. Naku, talaga naman. So ano apela mo kay Pinsan Speaker? Ay, hindi naman makikinig yun. Sikat yun Ganun ba yun? Alang-alang sa bansa. Tama, alang-alang sa bansa. Yan na lamang ang isipin natin. Isang tabi muna ang mga hinanakit, ang galit, ang ambisyon. Ay, talaga, itabi muna lahat yan. At ang layo-layo pa ng 2028. Totoo Sabi nga, it's a political lifetime away. Ba't nagmamadali? Ayan, pero sa tingin nyo, magpro-prosper ba ito o hindi? Nako, ngayon, panatag ang kalooban ko na walang boto sa Senado. Pero, kinakabahan ako lagi. At matindi parate kapag yun na isiniipit ng administrasyon, di ko na maintindihan. Ayan, hindi naman siguro. Matitibay naman ang senador natin. Ayan, sa bagay. So,
ang bola pagka inapruba ng Kongreso, nasa inyo na sa Senado. Sa Senado. Ayan, ikaw siguro nagbibilang din kayo mga kaalyado dyan o mga ano dyan sa bagay, independent mind sa mga senador. Oo, sabi nga 24 different republics. Ngayon 23 na lang kasi si Sani Angara nasa kabinete na. Pero makikita mo naman nung pinag-usapan yung OVP budget, yung budget ni VP, pinadadagdagan na napakaraming senador. So kita mo naman na talagang kahit papano, marami pa ring senador na ayaw masangkot sa away-away na yan. At gusto nga nilang dagdagan yung kay VP Sara na budget. Kasi marami naman siyang social benefits, marami siyang opisina sa iba't ibang mga lalawigan na talagang tumutulong sa tao. Nakakausap mo ba si Vice President Sara, Senator Amy? Lately hindi na kasi abala siya dun sa kanyang anak medyo na-stress pati yung bata. Grabe naman talaga itong buhay na to. Ganun ba? Pati mga anak naapektuhan na. Syempre nagbabasa na yung mga yun. Nakikita naman nila. Na. At nanonood ng TV. Nakakaintindi na yung mga bagets. Bilang kapatid ng Presidente, Senator Amy at kaibigan ni VP Sara, hindi ka pwedeng mamagitan dyan na mag-ayos-ayos na. Ayan na. Nako, kaya nga ako lumayo na. Sabi ko nga, ayoko na makipag-alyansa maski saan. Pagkat nakikita naman natin na talagang mauuwi sa madugo at putikan na away. Kaya eto nga, sabi ko magtrabaho na lang tayo at yun ang panawagan ko sa lahat. Pwede ba? Pero yung mamagitan, ako, sa kanila na yan, pinagdadasal ko na lamang. Iyan. Anyway, Senator, maraming salamat. Diyos na ginapo. Naragsa nga Paskwa. Ken na imbag nga baro nga tawen. Ayan. Ken na imbag nga baro nga tawen. Thank you, sister. Thank you. Bye-bye. Malawakang raling kinakasan ng Iglesia ni Cristo bilang pagkontra sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Pabor daw ang Iglesia sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag ituloy ang impeachment. Nasa likod ni Vice President Sara Duterte ang Iglesia ni Cristo o kontrahin daw nila ang mga impeachment complaint laban sa bise sa pamamagitan ng malawakang rally. Inanunsyo yan sa programang Saganang Mamamayan ng Net25. Ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Ayon sa INC, pabor sila sa naunang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na aksaya lang sa oras ang impeachment kaya hindi na ito dapat pang gawin. Ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lang daw, ikinakasana ng Iglesia ang kanilang rally sa iba't ibang lugar sa bansa. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-uorganisa na po ang mga lokal sa buong Iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Dalawang reklamong impeachment na ang isinampa sa Kamara laban kay VP Sara dahil yan sa pagbabanta niya kay Pangulong Marcos at dahil din sa paggastos ng bise sa milyon-milyong pisong confidential funds. Ito nga hong nilulutong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte abay malabo ng umusad ayon yan sa isang senadora. Malabo ng umusad sa Senado ang nilulutong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Ayon kay Estrada, 2 linggo na lamang ay mag-a-adjourn na ang Kongreso at ang balik ay sa susunod na taon na. Duda naman ang senador na maaari silang magkasa ng isang special session para makapagsagawa ng impeachment trial laban sa Vice Presidente. Batay kasi sa konstitusyon, ang Pangulo ang nagpapatawag ng special session ng Kongreso. Anong time? Anong time? Hindi na. We will adjourn on December 18. We will resume on January 13. We will adjourn again February, first week of February. The Senate President has instructed us not to talk. The previous statement before, I am against any impeachment cases. It will divide our country furthermore. Diba? What happened to when my father was impeached?
When my father was impeached, gumanda ba buhay ng Pilipino? Kaya naman, natanggal yung matandang Marcos, gumanda ba? Lalo, worsen. Sinabi naman ni Senator J.V. Ejercito, hihintay na lamang nila sa Senado kung anong kahihinatnan ng impeachment nito sa Kamara. Ngunit kung may solusyon pa niya para mahintong ingay sa politika, ay sana magawa pa ito lalo't hindi nakatutulong sa bansang political instability. Hindi naman sigurado sa Ejercito kung may sapat pang oras ang Kongreso ukol sa nilulutong impeachment, lalo na't magkakaroon ng mga mambabatas na Christmas break at sa susunod na taon ng kanilang sesyon.